So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito na nga. Okay. Alam nyo ba kung ano yung narrative ng mga DDS? Na yung Davao City daw po, ang pinaka-safe, di ba? At pinakamababang crime rate daw po sa buong Pilipinas. Ayan po yung sinasabi nila. Yun nga lang mga kababayan, na bisto po ni General Torre na gumagamit pala ng dalawang logbook itong Davao City Police. At matagal na po nila pala itong ginagawa. So kaya naman pala mga kababayan na kapag nakita ninyo no na yung Davao Police daw po mababa yung crime rate, yun naman pala dinodoktor pala. Dinodoktor pala yung mga report nila sa police. So una kasi mga kababayan, so hindi lang po kasi nakakaalam. Ito. Nagkaroon po kasi sila ng ng pagpapalit po ng hepe, 'di ba? So, 3 times a day sa loob ng isang araw, 3 beses pinalitan ang city director ng Davao City Police Officer, 'di ba? So, ito nga po si Hansel Marantan, tapos si Sherwin Butil at saka si Dito Patay sa loob ng 3 araw. So, ibig sabihin kasi nito mga kababayan, 'di ba? Hindi nila makita kung sino ba talaga yung susuwag sa mga Duterte. Kasi importante 'yun eh. Importante 'yun eh. Kasi 'di ba, ngayon alam naman po natin na posible na nga po makapasok yung ICC or yung Interpol po sa Davao City at hinuhuli na po si Kibuloy, 'di ba? Alam na po natin 'yon. So ngayon kailangan po talaga na mag-assign ng isang malupit na PNP chief diyan po sa loob ng Davao City. Eh mukhang hindi po nga po nila nakita ito sa tatlo po na to. So anong nangyari dito, at least ngayon, yung bagong PNP chief nga po, yung regional director nga po ng Davao City ngayon, sinusuwag na po ang mga Duterte. At ito nga po si General Torre. So, tingnan nyo ito mga kababayan, no? Tingnan nyo ito ah. So sabi dito, no? Unang pagpapasabog ni Torre. Sabi ni Torre, no? Torre doubts Davao City Police Station crime statistics. So ibig sabihin nito mga kababayan, ito si General Torre, sinilip po yung mga logbooks ng Davao City Police. Sabi dito, teka lang. Sabi dito, Police Regional Office, Davao Region Director, Brigadier General Nicolas Torre III said, police stations here are allegedly manipulating the crime statistics to create a misleading impression of low crime rates. Bang! Patay tayo dyan. Torres said in an interview that when he assumed as director of the PRO Davao, he immediately ordered a blatter validation where his subordinates retrieved 2 logbooks, 2 blue blatter books from the police station 10 or Kalinan Police Station. O, di ba? So, ibig sabihin mga kababayan, meron dalawang logbook. Yung Davao City. O. So, ngayon mga kababayan, no, syempre, kung ito po ay nahuli po ni General Torre, malaki po yung chance na matagal na po nilang gawain po ito. Just to show the impression na okay ang Davao City. Safety city pala, yun naman pala, dinodoktor nyo pala yung crime rate ninyo, kaya pala mababa, di ba? So sabi dito, no, continue natin. He said these blatters with hardbound covers contained handwritten records of reported crimes since June 2, 2023. Torre added that the books contained multiple false entries or were marked as for record only, meaning they were documented but not reported as actual crimes. Yan ang literal na half-truth. Oh. Torre added that this prompted him to order the relief of the 19 police stations last July 8. The CPO changed leadership thrice within a day. Yon. Diba? So, nagre-report pala sila, pero hindi nila nire-report as crime. Nire-report lang nila as recorded lang. O, di ba? So, meron pa yun dito, no? Sabi pa dito. Ano yan? So, sa isang balita, sabi dito, dagdag bawas, police blatters reveal discrepancies in Davao crime rates. O, di ba? So, ito ito yung picture.
Oh, kinumpara po ni General Torre yung ano, yung logbook. O, di ba? Naku ba, no? Kung hindi pa si Presidente Bongbong Marcos yung naging presidente, hindi pa natin mabubuking to. So, sabi dito, no? Continue pa natin. In a media interview on Wednesday, Police Regional Director Nicholas Torre III revealed troubling discrepancies in police logbooks that suggest the reported low crime rates in Davao may be misleading. Bang! Patay tayo dyan. O, patay tayo dyan. O, ano na yan? O, sabi ni General Torre, o, baka yung crime rate po ng Davao City ay misleading. Di ba? O, sinungaling talaga kayo. Sinungaling pala talaga. O, mandaraya nga. Totoo yan. Mandaraya. Di ba? Para lang ipakita sa buong Pilipinas na mababa yung crime rate ng Davao City, dinudoktor nyo pala yung logbook. Mga kababayan, yung logbook po na yan, ayan po ang kinukuha ng reference ng Camp Crame sa crime rate. Kung makikita nyo mga kababayan, di ba, yung crime rate po natin, wala naman po pwedeng pagbasihan ang Camp Crame, kundi ang mga logbook din po ng mga police stations. So kung sa police stations nga po, mababa po yung nilista nila dyan na insidente ng krimen, so talagang bababa po talaga yung crime rate ng isang LGU. Paano pa kung duduktorin pa? Oh. Pati pati yung ano no, na Smartmatic no, pati yung logbook. Okay. Torre presented 2 police blotter logbooks from the Kalinan Police Precinct covering January to June 2024. One logbook contains standard entries of record keeping, while other appeared to be sanitized, reflecting a significantly lower number of crime reports. O, di ba? So, meron dalawang logbook. So, yung isa ay standard, yung isa na sanitized na. Walang yan talaga kayo, no? Panloloko talaga itong mga putang ng Duterte talaga to na, no? Para lang ipakita sa buong Pilipinas na okay ang Davao City, dadayain ninyo yung logbook ninyo. So paano pa yung mga nakaraan nung panahon ni Digong, nung panahon ni Sara? Eh malaki yung chance na dinodoktor nyo rin yan. Oh, hindi lang yan, di ba? Hair follicle si Baste. Diba? This is why I decided to relieve all police station commanders. They are not serving the people of Davao properly. The public deserves transparency in how police operate in their communities, Torre emphasized. O ngayon mga kababayan, yung mga hepe po ngayon ng police sa Davao City, nirelieve na po ni General Torre. So diyan po galit na galit itong si Baste. 'Di ba? Isipin mo 'yun, no? Isipin mo 'yan, no? Dahil sa pandodoktor na ginawa nga po ng mga Duterte sa logbook kasi ako naniniwala ako na may kinalaman ang mga Duterte dito eh. 'Di ba? Para lang ma-sanitize po yung crime rate po ng Davao, naniniwala ako merong kinalaman ang mayor dito. So ngayon nga po, dito po natin makikita na talagang meron po talagang conspiracy itong mga Duterte at saka itong mga police commander nga po sa mga estasyon ng Davao City. So ang ginawa nga po ni General Torre, pagsisibak. 'Di ba? Pagsisibak. 'Di ba? So ngayon dahil nga po dito sa ginawa nga po ni General Torre, nagalit po itong si Baste. Tingnan niyo sabi ni Baste O, tingnan niyo. Police, profesional yun ka. Profesional nga, mamutbutang nga polis. Kung professional ka, unang Teka lang audio na lang. Baka i-copyright tayo ng SMNI eh. Sige. Audio na lang natin. una sinagot mo, ano yung hiningi ko sa'yo? Theoretical framework. Kasi may conclusion ka eh. Gina-justify nyo yung ginawa nyo na movement dito o rearrangement ng mga polis sa Davao. Yung reshuffling. Una, theoretical framework. O, di ba? Nagalit si Basti doon. Nagalit talaga si Baste. Oh, well, mga kababayan, no?
kunwari kayo, nakita ninyo dinodoktor ng mga pulis yung logbook. Kung kayo naman po si General Torre, gano'n din naman yung gagawin ninyo. 'Di ba? O justify mo muna, tama yan, police protector. 'Di ba? Bago ka magalit, i-justify mo muna yung pagsasanitize ng mga police station sa crime rate. Para lang mapakita na mababa yung crime rate ng Davao City. Oh. Ang lumalabas kasi dito, kasabwat mo yung mga pulis. 'Di ba? Saan mo ginamit yung, anong ginamit mong framework dyan? Pinag-aralan mo ba yan? Saan mo napulot yung mga konklusyon mo? Pangalawa, comparative analysis. Kung professional ka, sagutin mo yan. Pag-aralan mo yung trend na nangyayari sa buong bansa, to sabihin mo sa akin. Case study. Meron na ba nangyaring ganito? Kasi to prove yung ginagawa mo is really justified. Show me. Ano na to? Professional ka? Tubaga to. Kung dili ka professional, hilom na diha. Ibaw, me. Tagal si Baste, no? Nga sa Calbayog City, kaniadto, persona non grata na ka for allegedly participating in partisan political activities. Di ba? So, the Nagmura na naman, walang yan na to, no? Wala to. Wala na. Tingnan nyo ha. Yung forma na yan ni Baste, ginagaya niya talaga yung tatay niya, no? Tingnan mo, oh. Tapos ngayon, magmumura-mura pa. Diyos ko na yan, pati, ano ko ba, no? Delikado to, mga babayan. Delikado to. Diyos ko. So ngayon, mga babayan, tingnan nyo ha. Anong ganap ngayon sa Davao City? So ngayon, ang ganap ngayon sa Davao City, tad-tad po ngayon ng checkpoint. Diyos ko, patay tayo dyan. So ano ba to? Hulihin na ba si Digong? Hulihin na ba si Duterte? Ayan, no? Sa Davao City ngayon, mga kababayan, tad-tad na po ng mga polis ngayon doon. Tad-tad na po ng checkpoint. Ayan, no? So basahin natin ha, sabi dito. Tingnan, mga tauhan ng Regional Mobile Force, Battalion 11 ng Philippine National Police, so galing Maynila to, no? Muling nagkaroon ng checkpoint sa harap ng KOJC. Kay Central Headquarters mula alas 10 ng gabi. Gaya ng dati, hindi may paliwanag ng maayos ng mga ito ang tunay na pakay na kanilang checkpoint. Di ba? Nakatabon pa rin ng mga plate number na kanilang mga patrol car at hindi nakikilala ang kanilang mga nameplate. Di ba? Ayan ang mga bagong drama nila, no? So, maganda kasi dito, SMNI, pakita ninyo yung nameplate. Kung talagang hindi makilala. Baka mamaya kasi, nagbubulag-bulagan lang kayo. So yan mga kababayan, ayan po ang ganap ngayon sa Davao City. Ang daming pulis ngayon doon. Sabi pa dito, no? Tingnan, as of 5:30 AM, Lunes, Agosto 5, hinarang ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 11 ng Philippine National Police ang SMNI News Team sa isang checkpoint sa Purok 3, Barangay Tamayong, Davao City. Ayon sa mga pulis, bawal umano pumasok ang media sa nasabing lugar, bagamat nakakapasok naman ang ibang pribadong sasakyan. Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang mga pulis. So ayan mga kababayan. Diba? Ayan ngayon ang ganap ngayon sa Davao City. Ang dami pong pulis ngayon at saka mga kababayan, di ba? Ito po yung mga bagay na ayaw po ni Baste. Di ba? So, ang problema kasi sa inyo, ang problema kasi sa mga Duterte, di ba? Wala eh. Ano kayo pa-victim kayo eh. Unang-una kayo yung unang ng gulo eh. Sino ba unang ng gulo dito? Sino ba unang gumawa ng destabilization? Mga Duterte. Tapos ngayon, na binabalikan kayo ng Presidente Bongbong Marcos, magpapa-victim kayo. In the first place, mga kababayan, di ba? Kung ano man ang dahilan ng mga checkpoint ngayon sa Davao City, mas lalong kinakabahan po ngayon ang mga Duterte. Kasi unang-una mga kababayan, alam naman po natin
na yung arrest warrant po ni Duterte paparating na. Di pa paparating na. At yung mga pulis po ngayon, yung mga pulis Maynila ngayon sa Davao City, alam ko po na naka-standby lang po yan. Just in case na mahuli si Kibuloy at ipahuli din po si Digong. So ito po yung ayaw po ng mga Duterte. Pero ang sinasabi nga natin dito mga babayan, no, in my own opinion lang to, no, in my own humble opinion, kung hindi naman po kasi nagtarantado at kung hindi naman kasi nanggulo si Duterte sa administrasyon po na to, naniniwala naman po ako na tutulungan yan eh. Naniniwala naman ako doon eh. 'Di ba? Yun nga lang, wala, nagmatigas kasi. O so ngayon, nakita nyo na. Actually, hindi pa to yung hindi pa to pagmamalabi sa kapangyarihan ni PBBM. Paano pag pa yan? Paano pag nainis pa yan? Hindi lang yan yung mararamdaman ninyo. Hindi lang yan yung dadanasin ninyo. So ngayon mga babayan, at least mga ka-streetwise no, nakakita po tayo ng isang general sa Davao City na kayang subagin ng mga Duterte. Kaya ako naniniwala ako na kaya rin po nagsisibak yung mga lumang hepe po ng Davao City Police. Kasi nga po, hindi po nila kayang subagin ang mga Duterte. At least ngayon mga kababayan, nakakita po tayo ngayon sa katauhan nga po ni General Nicolas Torre na kaya po niyang, di ba, banggain ng mga Duterte sa mismong baluarte niya. Di ba, naalala niyo mga kababayan, di ba, pati rin po yung mga poster ni Kibuloy. Kumalat din po sa Davao City yan. Dahil din po yan kay General Torre. So para sa akin mga kababayan, for the sake of justice sa mga nabiktima nga po ni Kibuloy at saka sa biktima rin po ng tokhang ni Duterte, good job po dito si General Nicolas Torre. So thank you po. So syempre palakpakan natin. 'Di ba? Yun mga babae, so dyan po sa 600 po na nanonood, hindi pa po nakakapag-like, palike lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replay, ano nga po masabi nyo nga po dito, sa away, di ba, ni General Torre at saka ni Basti Duterte, at saka dun po sa logbook, di ba, na peke. So yan, nasa comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So kung sa muli mga babayan, maraming salamat sa inyo lahat, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. So thank you mga babayan, thank you po, salamat.